Naranasan nyo na rin bang tuksuhin ng iyong kamag-anak at kadugo dahil sa inyong status sa buhay? Huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Bata pa lang si Jack ay palagi na siyang tinutukso, minamaliit at tinuhusgahan. Hindi lang ng ibang tao kundi pati na rin ng sarili niyang pamilya. Mahirap lamang kasi sila, kaya't madalas silang gawing tampulan ng panunukso at pang-aapi. Sa halip na pagmamahal at suporta, panlalait at pagmamaliit ang natatanggap niya mula sa mga kamag-anak na mas nakakaangat sa buhay. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang paghihirap. Bukod sa kanilang estado ng buhay, isa pang dahilan ng pangutya sa kanya ay ang kanyang kasarian. Isang bakla si Jack at sa isang pamilyang hindi ganap na tanggap ang kanyang pagkatao ay naging mas mahirap para sa kanya ang lumaki ng may kumpiyansa sa sarili. Araw-araw ay kinakailangan niyang tiisin ang mas sakit na salita at ang mga pang-insulto na unti-unting bumubura sa kanyang tiwala sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi kailanman sumuko si Jack. Alam niyang hindi pera o kasarian ang tunay na sukatan ng pagkatao. Kahit anong sabihin ng ibang tao ay hindi siya kailanman itinakwil ng kanyang sariling ina at ama. Buong puso nilang tinanggap si Jack kung sino siya. Bakla ka, wala kang mararating sa buhay. Ano ba yan? Nag-iisa na nga lang ang anak nyo. Bakla pa. Anong maitutulong sa inyo yan? Kalandian. Iyan lamang ang ilan sa mga naririnig ni Jack mula sa kanyang mga kamag-anak. Labis ang sakit na naidudulot nun sa kanya. Ang akala ni Jack kapag bata ka ay malaya at malayo ito sa lahat ng problema sa mundo. Maraming tao ang humihiling na bumalik sa pagkabata. Pero sa sitwasyon ni Jack, ayaw na niyang bumalik pa. Ayaw na niyang makulong sa kadiliman. Ngunit sa kasulukuyang kalagayan niya ngayon, nakawala na nga ba talaga siya dito? 21 taon na si Jack at katatapos lamang niyang makapagtapos sa kolehiyo sa kursong HRM at pangarap niya na makapagtayo ng sariling restaurant. Nay, saan po tayo lilipat ng bahay? Tanong ni Jack sa kanyang ina na si Aling Alma. Huwag kang mag-alala anak, kahit mahirap lang tayo, mayroon tayong sariling bahay mula sa iyong ama. Nakangiting sagot ni Alma. Talaga po ba tay? Tinanaw ng mga mata ni Jack ang kanyang ama na kasalukuyang nag-aayos ng mga gamit na kanilang dadalhin sa paglilipat ng bahay. Tumango ang ama niyang si Benji. Oo anak, tama ang nanay mo. Sagot nito. Ngumiti si Jack. Mabuti po kung ganun. Huwag na po natin pilitin na makisiksik sa bahay na to. Malungkot na tura ni Jack. Nakatira kasi sila sa bahay ng kanyang lola, ngunit noong mawalay ito, ay bigla na lamang dumating ang mga anak nito na kapatid ng kanyang ina upang makitira. Hanggang sa pinaramdam sa kanila na wala na silang karapatan na tumira sa pamamahay ng kanyang lola. Noon, mayroon pa silang tagi-isang kwarto. Ngayon, ay pinipilit lamang nilang pagkasyahin ang isa't isa sa isang maliit na kwarto. Pasensya na anak, sa mga kapatid ko. Hayaan na lang natin sila at magpakumbaba tayo para wala ng gulo. Turon ng kanyang ina. Sa kabila ng mga pang-aapi ng mga kapatid ng kanyang ina, hindi nito nagawang magalit. Likas na mabait si Alma. Ayaw nitong masira ang relasyon sa kanyang mga kapatid, kaya naman nagpaparaya na lamang siya kahit na nakakaawa na ang kanyang pamilya. Ayos lang po, Nay. Basta, nariyan po kayo ni tatay, ay ayos lamang po sa akin ang lahat. Ayaw ko rin naman pong masira ang relasyon nyo sa iyong mga kapatid nang dahil lamang po sa akin. Wika ni Jack. Matapos ang pag-aayos ay lumabas sila sa bahay. Nadatnan nila sa mahabang lamesa ang kanilang pamilya na nagsimula ng kumain at hindi man lamang sila tinawag. Umupo sila sa bakanteng lamesa para kumain. Naroon ang Tita Roxanne, Tita Nel, Tita Gabi at Tito Roy ni Jack na mga kapatid ng kanyang ina. Ito na pala ang huli nating salo-salo bago magkahiwalay, tugon ng kanyang Tita Nel. Nakapag-asawa ito ng afam, kaya naman yumaman. Pangatlo ito sa magkakapatid. Oo nga Ate Nel, pupunta ka na nga pala sa US. Sagot ng kanyang Tita Roxanne. Bunso ito sa magkakapatid, bank teller at mayroong asawang seaman. Ang kanyang Tita Roxanne din ang kumuha at umangkin sa bahay ng kanilang lola dahil daw ito ang bunso sa magkakapatid
at sumang-ayon naman ang mga kapatid nito kaya wala nang nagawa ang ina ni Jack. Mag-iingat ka sa biyahe, Nel. Nakangiting tura ng kanyang ina sa kapatid nito. Oo nga pala, kailan kayo aalis Ate Alma? Tanong ng kanyang tita Gabi. Pang-apat ito sa magkakapatid at wala pang asawa. Kasama nito ang kanyang tita Roxanne na tumitira sa bahay ng kanyang lola. Aalis na kami bukas, sagot ni Alma sa mga kapatid nito. Kung lalaki lang sana yung anak mo, Ate Alma. Jack, pamangkin kita, kaya gusto ko itang pagsabihan. Ang pagiging bading ay walang mararating sa buhay. Nanguhusgang sambit ng kanyang Tito Roy. Pangalawa ito sa magkakapatid at mayroong asawa at anak na lalaking kasing edad lamang din ni Jack. Totoo ang sinasabi ni Papa Jack. Bakit ba kasi naging bading ka? Pangasar na sambit ng kanyang pinsan na si Ronald. Hoy Ronald, tumigil ka nga. Kayo na lang ang magpipinsan eh. Suway ng ina nito na asawa ng kanyang Tito Roy. Ang kanyang tita Kylie na mabait sa kanya. Hindi nakasagot si Jack sa tanong nito. Hindi niya din alam kung bakit siya naging bakla. Ang alam niya lang na iyon ang tinitibok ng kanyang puso at isipan. Tama naman kasi ang sinabi ni Kuya Roy. Salot sa lipunan ng mga bakla. Bata ka pa, Jack. Pwede ka pa magbago, no? Nakangiting sambit ng kanyang tita Gabi. Wala ka diyang mapapala sa pagiging bakla, Jack. Gusto mo bang magkaroon ng sakit na HIV? Yan ang mga nangyayari sa mga bakla dahil maharot at malalandi. Sambit ng kanyang tita Roxanne. Hindi naman po ganun si Kuya Jack, Mama. Pagtatanggol ng batang pinsan ni Jack na anak ni Roxanne. Tumigil ka nga dyan. Totoo naman ang sinasabi ko. Kaya huwag kang tutulad sa pinsan mo, na maging bakla. Maging lalaki ka hanggang sa iyong pagtanda. Sermon ni Roxanne sa kanyang anak na batang lalaki. Hindi nyo naman po madidiktahan ng isang tao kung ano at sino siya maging paglaki. Tita Roxanne, may hinahang wika ni Jack. Nako, dyan ka nagkakamali, Jack. Ang ina ang dapat na nagdidikta niyan. Naging ganyan ka kasi hindi mahigpit at tinahayaan ka lang ng iyong nanay. Tura ng kanyang tita Nel. Tama, pinalaki mo ba ng maayos tong anak mo, Ate Alma? Tanong ng kanyang Tito Roy. Ano ba kayo? Tanggapin na lang natin kung ano siya. Tanggap ko ng buo ang anak ko, kaya sana kayo rin. May pangungusap sa boses na sambit ng kanyang ina. Hindi alam ni Jack kung ano ang kanyang mararamdaman. Pinilit na lamang niyang ngumiti sa harap ng kanyang pamilya. Matapos ang araw na yon ay umalis na sina Jack at ang kanyang mga magulang sa bahay ng kanilang lola. Maliit lamang ang bahay sa kanilang nililipatan na pagmamay-ari ng kanyang ama. Ngunit sapat na iyon upang mamuhay sila ng payapa at malayo sa panghusga ng kamag-anak. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting nasanay si Jack sa bagong buhay nila sa maliit, ngunit payapang bahay. Ngunit tuwing Pasko, wala siyang magawa kundi makisama sa taunang pagtitipon ng kanilang pamilya sa bahay ng kanyang lolang Yumao. Isang tradisyon na hindi niya gustong daluhan dahil alam niyang muli siyang kukutsain ng mga kamag-anak niya. At ngayong Pasko, hindi naiiba ang sitwasyon ng pamilya ni Jack. Ayan, mabuti naman at dumating na kayo, Alma. Kumusta na kayo sa bago niyong tirahan? Tanong ni Tita Nel habang nagsusubo ng pagkain. Ayos naman kami, Nel. Simple lang ang buhay pero payapa. Sagot ni Alma na may pilit na ngiti. Simple? O baka naman mahirap? Sabat ni Tito Roy kasabay ng mahinang halakhak. Ikaw na lang yata ang hindi pa umaangat sa atin, Alma. Baka naman kasi puro ka lang gawa sa kabakalaan ng anak mo. Natahimik ang lamesa pero hindi nagtagal ay may narinig na mahihinang halakhak mula kina Tita Gabi at Tita Roxanne. Tama ka dyan, Kuya Roy. Dagdag ni Tita Roxanne. Dapat kasi, tinuruan mo maging tunay na lalaki ang si Jack. Ate Alma, kung hindi bakla ang anak mo, baka may ambag na rin siya sa pamilya niyo. Ate, wag mo naman ganyanin si Jack. Awat ni Tita Kylie. Hindi naman hadlang ang kasarian para magtagumpay sa buhay. Nako, Kylie, huwag ka nga masyadong mabait. Sagot ni Tita Gabi. Ang totoo niyan, ang mga tulad ni Jack, wala talagang mararating. Ang mga tunay na lalaki, yan ang umangat sa buhay. Pero siya, nako, ewan ko na lang. Nakatungo lang si Jack habang nakikinig sa mga mapanirang usapan ng kanyang mga kamag-anak.
Ramdam niya ang init ng mukha niya sa hiya at sa sama ng loob. Pero hindi niya gustong bigyan sila ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang kahinaan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam nyo, Tita Gabi, Tito Roy at Tita Roxanne, hindi nyo kailangang maliitin ako at ang pamilya ko para lang mapagandang sarili nyong buhay. Oo nga, at mahirap lang po kami. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na akong mararating. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa pagsisikap at determinasyon. Natahimik ang lamesa, may ilan na nagkibit balikat, pero si Tita Roxanne ay tumawa ng pabalang. O siya, sige na, balikan mo na kami ha, kapag may narating ka na. Naku pero sa ngayon, enjoyin mo muna ang pagiging walang kwentang bakla. Hindi na nagsalita pa si Jack. Hindi na niya pinansin ang mga panghusga nito sa kanya. Umalis si Jack sa kanyang trabaho at kumuha ng isang culinary course. Gusto niyang i-pursue ang kanyang pagluluto at makapagpatayo ng sariling negosyo. Nay, Tay, huwag po kayo mag-alala. Balang araw ay makakamtan din natin ang isang marangayang buhay. Nakangiting wika ni Jack. May tiwala naman kami sa iyo anak, sagot ni Alma. Hindi ko pinagsisisihan na nagkaroon ako ng anak na katulad mo, Jack. Proud na proud ako sa iyo. Tugon naman ni Benji. Naluluhang yumakap si Jack sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng panghusga ng kanyang kamag-anak, ay masaya siya at sapat na sa kanya na mayroong mga magulang na tanggap kung ano man siya. Sa muling pagdaan ng Pasko ay muli silang nagtipon-tipon. Naroon na naman ang panghusga, pangungutya ng mga kamag-anak ni Jack. Ang yaman na nating lahat, pero kayo ni Ate Alma, kayo pa rin ang pinakamahirap sa pamilya. Mabirong sambit ng kanyang Tita Roxanne habang nagmumbukas ng mamahaling relo mula sa kanyang asawa. Ano Jack, may trabaho ka na ba? O baka naman nag-aalaga ka lang ng mga bata sa parlor? Malakas na tawa ni Ronald na ngayon ay may sarili ng negosyo mula sa perang pinamana ng kanyang ama. Narinig iyon ni Alma kaya agad niya itong pinagsabihan. Kuya, tama na. Pasko ngayon. Hindi ba pwedeng kahit ngayon lang ay huwag niyo siyang husgahan? Tama ka naman Ate Alma, Pasko ngayon, panahon ng pagmamahal at pagpapatawad, sabat ni Tita Gabi. Ngunit may halong pangungutya ang tono nito. Kaya Jack, sana mapatawad mo na rin ang sarili mo sa pagiging bakla mo. Baka sakaling magbago ka pa. Nagkatawanan ng ibang kamag-anak habang si Jack ay tahimik lang na kumakain. Pilit nilulunok ang pagkain at ang sakit na bumara sa kanyang lalamunan. Alam mo naman kasi Jack, patuloy ni Tita Roxanne, ang mga lalaki dapat nagtatrabaho para sa pamilya. Pero ikaw, ano bang may pagmamalaki mo? Pumasok po ako sa culinary school, tita. Sagot ni Jack, pinipilit maging mahinahon. Kahit papaano po, nakakaraos po kami ng pamilya ko. Culinary school? Nagbibiro ka ba, Jack? Kung nagtatrabaho ka, edi kahit papaano ay may maipagmamalaki ka. Sambit ni Tita Roxanne. Nakakaraos lang. Tingnan mo naman kasi kami lahat, Jack. Sabat ni Tito Roy. Masasabi mong nakakaangat na kami. Samantalang kayo, andyan pa rin sa kahirapan. Kaya kita mo na ang sinasabi namin. Wala talagang patutunguhan ng pagiging bakla mo. Napuno ng tawanan ng paligid, tila isang malaking biro lamang ang pagkatao niya para sa kanila. Ngunit sa halip na sumagot ay ngumiti si Jack at tumingin sa kanyang mga magulang. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina't ama. Ngunit nanatili silang tahimik at alam niyang ayaw nilang makipagtalo. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam niyo po, hindi ko na po ikinakahiya kung sino ako. Oo, mahirap lang po kami pero hindi ibig sabihin nun na wala na po akong mararating. At higit sa lahat, hindi sukatan ang pagkatao at kasarian. Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa inyo. Dahil sapat na natanggap po ako ng aking mga magulang at ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Napatingin sa kanya ang buong pamilya. May ilan na natigilan, ngunit karamihan ay napasimangot. Hala! Ang drama naman nun.
Natatawang biro ni Ronald. Drama o hindi? Seryosong sabi ni Jack. Hindi ko nahahayaang maliitin niyo ako. Sa sandaling iyon ay napagtanto niyang hindi niya kailangang ipilit ang kanyang sarili sa mga taong hindi kailanman tatanggap sa kanya. Pag-uwi nila sa kanilang bahay ay agad niyang hinarap ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, huwag na po tayong pumunta sa susunod na Pasko. Wika ni Jack pag-uwi nila sa kanilang bahay. Pasensya ka na anak sa mga tita at tito mo. Malungkot na wika ni Aling Alma. Huwag niyo na pong alalahanin yun, Nay. Huwag na po nating ipilit ang sarili natin sa kanila. Tama si Jack. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa Pasko para lamang maliitin nila tayo at kutsain ang anak natin. Sambit ni Benji. Nag-focus si Jack sa culinary school at noong nakagraduate siya ay nagtrabaho siya sa malaking restaurant. Doon ay nakapag-ipon siya ng malaking pera. Nay, Tay, may gusto po akong sabihin sa inyo. Seryosong wika ni Jack. Ano yun anak? Tanong ni Benji ang kanyang ama. May sapat na po akong ipon. Magtatayo na po ako ng sarili kong restaurant. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Talaga ba anak? Totoo ba yan? Tumanga si Jack. Opo mama, matagal ko po itong pinag-ipunan. Alam kong hindi magiging madali pero handa po akong sumugal. Naluha si Alma habang mahigpit na niyakap ang anak. Ang layo na ng narating mo anak. Hindi mo lang pinatunayan sa iba, kundi pinatunayan mo rin sa sarili mo na kaya mong abutin ang pangarap mo. At kahit anong mangyari, ay nandito lang kami para sa'yo. Dagdag ni Benji. Sa tulong ng kanyang ipon at ilang business partners ay natupad ang pangarap ni Jack. Naipatayo niya ang kanyang sariling restaurant. Hindi ito basta-basta lang nakainan, kundi isa sa pinakasikat at pinakamamahaling restaurant sa kanilang lungsod. Sa ilang taon na hindi pagpapakita ng kanyang pamilya sa kanyang mga tiyahin at tiyo, ay nakatanggap ang pamilya ni Jack na imbitasyon mula sa kanyang mga kamag-anak. Magkakaroon daw ng malaking family reunion sa isang mamahaling restaurant. Agad niyang nakita ang pangalan ng kanyang sariling negosyo sa imbitasyon, ngunit alam niyang walang ideya ang kanyang mga kamag-anak na siya ang may-ari nito. Tatanggapin ba natin ang imbitasyon anak? Tanong ni Alma kay Jack. Umiiling si Jack. Hindi na po kailangan, Nay. Tay, sa araw na iyon ay naroon po tayo. Sambit ni Jack. Dumating ang araw ng reunion. Sa loob ng marangyang restaurant ay nagtipon-tipon ang pamilya para sa isang engrandeng family reunion. Mukhang hindi basta-basta ang may-ari ng restaurant na to. Siguradong sobrang yaman niya. Sabi ni Tita Nel habang pinagmamasta ng paligid. Baka sa mukha ang paghanga. Buti na lang at may kaya si Ronald. Siya ang nagbayad ng reservation natin dito. Pagmamalaking dagdag ni Tito Roy na tila ipinapamuka sa lahat ang kakayanan ng kanyang anak. Habang abala ang lahat sa pag-uusap, napalingon sila sa direksyon ng entrance ng restaurant. Doon nila nakita sina Jack, Alma at Benji na abala sa pag-aasikaso ng iilang staff na waring tinutulungan ng mga ito sa paglilinis ng lugar. Agad itong napansin ng kanilang mga kamag-anak. Napakunot noo si Tita Roxanne nang makita sila. Aba, kaya pala hindi kayo sumagot sa imbitasyon. Dito pala kayo nagtatrabaho. Malakas sa tawa nito sabay irap. Akala ko naman kung bakit ang yabang ni Jack na hindi sumama sa atin sa nakaraang Pasko. Yun pala, nagtsatsaga lang sa pagiging tagapaglinis ng restaurant. Hay nako Roxanne, hayaan mo na sila. Dagdag ni Tito Roy habang tinapik sa balikat ang anak niyang si Ronald. Iba talaga ang tadhana ng may hirap, samantalang tayo nag-e-enjoy sa magandang buhay habang sila ay nagtatrabaho pa rin kahit reunion. Nagtawa na ng ilan sa kanilang mga kamag-anak. Ang pinsan niyang si Ronald ay napapailing pa. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang umasenso, Kuya Jack. Kahit anong gawin mo ay mananatili kang hamak na trabahador. Tahimik lamang si Jack at nakangiti habang pinupunasan ng isang mamahaling wine glass. Sa kanyang tabi ay nakayuko ang kanyang ina na halatang hindi sanay sa pangungutya. Ngunit si Benji ay tahimik na pinipigilan ng sarili na sumagot. Aba, pero okay na rin yan ha. Patuloy ni Tita Gabi, pinagmamasta ng paligid.
Kahit papaano at least may trabaho kayo. Pero sayang Jack, kung hindi ka lang naging bakla, baka mas mataas ang posisyon mo dito. Muling nagtawanan ng kanyang mga kamag-anak, ngunit bago pa sila makapagsalita ulit, lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana, ang manager ng restaurant. Sir Jack, magalang nitong tawag. Ready na po ang special menu natin para sa VIP guest ngayong gabi. Ano po ang gusto niyong ipaserve sa kanila? Natahimik ang buong pamilya ni Jack, halatang naguguluhan. Si Tita Roxanne ang unang bumasag ng katahimikan. Ano? Sir Jack? Muling ngumiti si Jack, itinabi ang basahan sa lamesa at inayos ang kanyang suot ng uniforme, hindi bilang isang tagapaglinis kundi bilang isang chef at may-ari ng restaurant. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, kalmado niyang wika. Ako ang may-ari ng restaurant na to. Halos sabay-sabay na napanganga ang kanyang mga tito, tita at ang kanyang mga pinsan. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Tito Roy. Totoo po ang sinabi niya, sabat ang manager. Si Sir Jack po ang nagmamay-ari ng restaurant na to. Siya rin po ang executive chef at siya rin ang nagbigay ng permiso para gamitin nyo ang VIP room ngayong gabi. Lalong natulala ang kanilang mga kamag-anak. Si Ronald, na kanina ay mayabang na pinagyayabang ang sariling negosyo, ay tila hindi makapaniwala. Ikaw? Ikaw ang may-ari nito, Kuya Jack? Tumango si Jack. Oo, ilang taon kong pinagtrabahuhan para itayo ito. Hindi man ako mayaman noon ngunit nagsumikap ako. Sinabi ko sa inyo noon na hindi hadlang ang kasarian o ang estado sa buhay para magtagumpay. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at ngumiti. At ngayon ay nandito ako kasama ang mga taong nagmahal at sumuporta sa akin mula noon pa man. Namula sa kahihiyan ang mukha ni Tita Roxanne, Tita Gabi at Tito Roy. Hindi nila alam kung paano babawiin ang masakit nilang sinabi. Si Tita Nel ang unang nagbaba ng tingin. Jack, hindi namin alam na ganito na ang naabot mo. Tumango si Jack, hindi nagpahayag ng galit o hinanakit. Opo, tita, pero kahit kailan, hindi ko kailangang ipakita o ipagyabang sa inyo ang tagumpay ko para lang po matanggap niyo ako. Matagal ko nang natanggap na hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa mga taong hindi marunong tumanggap ng iba. Walang makasagot, ang dating inaapi nilang Jack ay hindi lang basta nakaangat sa buhay. Isa na siya sa pinakamayamang miyembro ng pamilya. Lumapit si Jack sa kanyang mga magulang at mahigpit silang niyakap. Nay, Tay, tapos na po ang mga panahong tinatapakan tayo. Hindi na natin kailangang tiisin ang pangmamaliit nila. Nang gabing iyon, hindi nila iniwan ang restaurant. Pinanood ni Jack kung paano nabawasan ang kayabangan ng kanyang mga kamag-anak at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagsisi sa kanilang mga mata. Ngunit para kay Jack, hindi na iyon mahalaga dahil sa wakas, napatunayan niya sa kanyang sarili na hindi kailanman hadlang ang kasarian, ang estado sa buhay o ang panghuhusga ng iba dahil ang tunay na tagumpay ay nasa determinasyon at sipag ng isang tao. Aral lamang ito sa atin na hindi dapat husgahan ng isang tao base sa kanyang kasarian o estado sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o opinyon ng ibang tao, kundi sa pagsikap, determinasyon, at pagmamahal sa sarili. Matutong rumespeto at suportahan ang bawat isa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.